At makakapanayan po natin ang isa sa mga nakatrabaho ni Dolphy, si Maybelline de la Cruz. Magandang gabi sa iyo, Maybelline. Good evening, Ms. Vicky. Yes, Maybelline, kailan kayo huling nagkita ni Mang Dolphy? I was actually at the hospital last week lang yata yun. Yung maling dalaw ko sa kanya. Ano ang mga kaya nakakagulat kasi at the time, okay na siya nun eh. Ano ba ang sinabi ni Mang Dolphy sa inyo? No, hindi siya nakakapagsalita pa. Oo. Pero gising na siya at that time. I was just happy that day because the first time I visited, talagang yun yung ano pa niya, mababa yung immune system niya. Tapos wala siyang malay. Nung nandun ako, nung huli, medyo okay na yung ano niya, yung vital stats niya. So, mas masaya ako noon. Tapos nakita niya finally yung photo because there's this photo that I've been meaning to give him. It's just that I never got the chance to give it to him. It was a picture of him na, what do you call this? Stolen shot siya during my wedding. So, kinukwento rin kita Jaja na nung nagising siya noon, nakatingin siya the whole time dun sa picture because pinost nila dun sa wall ng ICU niya. So, I was happy that day kasi sabi ko finally, you saw it na rin yung ganyan. How did you feel, Maybelline, seeing him that way, no? Mahirap. Sabi ko nga na, at the back of my head, I was thinking na bigla siyang bulaga sa'yo, ganun. Tapos sabi niya na joke lang to, yung ganun. Kasi I was one of the lucky few who was able to go inside the room during my first visit. Kasi marami yung nandun lang sa may salamin just right outside this room. I was able to go inside. Gusto mo siyang i-hug, pero hindi pwede yung gano'n na mahirap kasi hindi kasanay makita siyang gano'n yung itsura niya. Parati siyang masayahin kasi Tita Dolphy. Kahit matanda na siya, nakikita mo sa kanya na masayahin siya tao. Pala ko yun to na hindi kasanay na gano'n, na hindi siya nagsasalita, nakapikit lang siya. Maybelline, ano ang favorite memory mo tungkol kay Mang Dolphy? Matagal ko siyang kasama. Actually, marami. Kung memories lang, marami talaga. Pero the most touching na lang siguro would be the time when I asked him to visit one of my patients, no? Cancer patients. Hindi mo i-expect na isang Dolphy pupunta sa isang tao na hindi niya kilala o minsan di pa niya nakita sa buong buhay niya. But he actually did that. I called him in the morning that same day. Pumunta siya sa ospital para lang bisitahin itong batang to na may cancer. Dying patient, no? At that time, may sakit na siya na masama yung pakiramdam niya, pero pinilit yung puntahan yung bata. Ganon si Tito Dolphy. Hindi niya ito pagsasabi kahit kanino, hindi siya nagtawag ng kahit ng media. Yun yung nature niya kasi talaga, magpagbigay siya sa tao sa kahit anong paraan na pwede niyang ibigay. That was the kind of person Dolphy was. At blessed. Yes, that's the biggest heart. Nakatrabaho mo siya. Alright, Maybelline, maraming salamat sa iyo. Maybelline de la Cruz. Nagpaabot na rin po ng pakikiramay si Pangulong Noynoy Aquino sa pamilya Quezon sa pagpanaw ni Dolphy. Sa kanyang pahayag, pinuri ng Pangulo ang kabutihan at mga katangiang taglay niya na siyang kumakatawan daw sa mga Pilipino kahit pa sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang katapatan daw sa kanyang mga kaibigan at maging sa sambayanan ang nasa likod ng kanyang tagumpay. Tinuturo raw sa atin ni Dolphy na ang mga pagsubok ay may kaakibat na pag-asa at ligaya at ang anumang problema atin ding malalampasan. Ayon kay Pangulong Aquino, binago ng sining ni Dolphy di lamang ang industriya ng pelikula at telebisyon, kundi maging ang kamalayan ng mga Pilipino. Kasabay raw ng pagpanaw ni Comedy King Dolphy, ayon sa Pangulo, ang lumbay ng buong bansang ilang dekada niyang pinasaya.
Bumuhos din po ang pakikiramay sa pamilya Quezon at pagpupugay kay Comedy King Dolphy sa ilang social media site. Sa Twitter, nag-trend sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang mga katagang RIP Dolphy at King of Comedy. Ilang kilalang personalidad ang nag-tweet ng kanilang pakikiramay. Kabilang ang mismong apo ni Dolphy na si Boy 2 Quezon. Sina Rufa Gutierrez at Maxine Magalona naman ang ilan sa mga pinakaunang celebrity na nag-tweet ng kanilang pakikiramay. Ginunita rin ni Aubrey Miles ang mga panahong nakatrabaho niya sa sitcom na Home Along the Riles si Dolphy. Papuri naman sa hari ng komedya ang naging tweet ng kapwa-komedyanteng si Alan Kay. Nagpaabot din ang pakikiramay ang megastar na si Sharon Cuneta, gayon din ang kanyang kabiyak na si Senador Kiko Pangilinan na nagpaabot ng panalangin para sa kanyang pamilya. Nakiramay rin sa pagpanaw ni Dolphy si Aurora Representative Sonny Angara. Inilala naman ng ilang tagahanga kung paano sila pinasaya ng nag-iisang hari ng komedya. Saksi si Bam Alegre. Kasabay ng banayad na pag-ulan ngayong gabi ang pagbuhos ng pakikiramay ng mga Pilipino. Lahat nalungkot sa balitang pumanaw na ang ating hari ng komedya. Nakakalungkot kasi parang malaking kawalan siya sa industriya ng showbiz. Magaling siya magpaligaya sa mga tao. Para sa ilan, naging bahagi na ng kanilang kabataan ang mga nakakatawang karakter ni Dolphy. Wala nang kapalit yata nung Comedy King kung di siya lang Yung John and Marcia saka yung Home Along the Riles, wala nang papalit doon. Yun kasi yung kinalakihan ko yung John and Marcia Wala na. Kaso, iwan na lang natin yung memory niya sa magandang alaala. Yumao man ang hari ng komedya, ang kaligayahang dinala niya sa tahanan ng pamilyang Pilipino, hindi matatawaran, hindi malilimutan. Bam Alegre, ang inyong saksi. Hindi na nga matatawaran ang naging ambag ni Comedy King sa showbiz industry. 6 na dekada niyang pinasaya at pinatawa ang masang Pilipino. Pero sa likod ng pinilakang tabing, sino nga ba ang Comedy King? Saksi si Cara David. Sa loob ng 6 na dekada, nagningning ang bituin ni Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy. Binuhay niya ang mga karakter ni na Pacifica Falayfay, John Puruntong, Kevin Cosme at iba pang role na talaga namang nakakatawa. Kaya kinikilala siya bilang hari ng komedya. Subalit ang kanyang mga napagdaanan sa buhay, masasabing hindi biro. Isinilang si Mang Dolphy noong July 25, 1928. Sa Tondo, Maynila siya lumaki. Pangalawa sa 9 na magkakapatid. Kagagawa ng makina ng bapor ang kanyang ama habang mananahi naman ang kanyang ina. Dahil sa hirap ng buhay nung panahon ng Hapon, napilitang magtrabaho sa murang edad si Mang Dolphy. At isa sa kanyang pinagkaabalahan ang pagiging vaudeville dancer sa Clover Theater. Ang galing niya sa teatro, tumatak. Kaya naman noong 1953, isinali siya sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita. Matapos ito, bida na si Mang Dolphy sa pelikulang Jack and Jill kasama si Lolita Rodriguez at Rogelio de la Rosa. Mula noon, unti-unti nang nakilala ang pagiging komedyante ni Mang Dolphy. Madalas, bading ang kanyang ginagampanan. Siya nga ang kaisa-isang aktor na sumubo ng bato at naging dar na kuno. Ang memorable sa akin yung pagbabakla Mga Pacifica mga Pacifica Palaypay, mga Jack and Jill. Ako nagpasimuno niya mga pabakla-bakla na yan hanggang later on dumami na ang magbabakla sa pelikula. Sa tinakbo ng kanyang career, lagpas 200 pelikula na ang kanyang nagawa. Pero sumikat din si Mang Dolphy sa mga programa sa telebisyon. Halos 2 dekadang tinutukan ang John and Marcia kung saan katambal niya ang namayapang aktres na si Nida Blanca. Hindi naman. Kinukwenta ko lang, i-declare. Sinasabing ang mga komedyante matinik din daw sa mga babae. Tila nagkatotoo ito sa buhay ni Mang Dolphy. Tungkol naman sa aking mga inibig, wag na muna nating isa-isahin. Baka tayo umagahin dito. Naging makulay ang buhay pag-ibig ng King of Comedy. One at a time lang naman ako Pero pagka wala, ayan, sige na sige. Kling, 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 kling.
18 ang naging anak niya sa 6 na babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa huli, tanging ang divine diva na si Jaja Padilla lamang ang naging reyna ng King of Comedy. Hindi man sumabak sa politika, naging hayaga naman ang pagsuporta niya sa ilang politiko. Kabilang narito ang malapit niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. na tumakbo sa pagkapangulo. Pero hanggang suporta lang daw talaga ang kaya ni Mang Dolphy. Hindi niya raw kasi alam ang gagawin kapag siya ang nanalo. Doon na ako natatakot baka manalo ako. Kaya ako talagang papasok ako dyan, talagang magsisilbi ka sa bayan. Di ba? Kung mapapabayaan ko, wag na. Kahit lagpas 80 na si Mang Dolphy at sinasabing may iniinda ng karamdaman, naging aktibo pa rin siya sa showbiz. Noong 2010, muli siyang nagpatawa sa pelikulang Father Jejemon at nakuha rin niyang magdrama sa period film na Rosario. Lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon. Patunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nais pa rin niyang makita ang mga ngiti at marinig ang mga tawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka, may iwan ng ngiti niyo. I remember Mang Dolphy, ganito. Kaysa doon sa bullshit na yan. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.